Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat kung anong oras naman ito mapapanood, no? So, naalala nyo ba nung nakausap natin si Casper dito sa video, nung live? Sabi niya, nakatanggap daw siya ng notice mula sa police, no? Hindi naman nila nilinaw kung ano yung notice na natanggap nila. Pero iniisip nila na meron silang kaso, 'di ba? Ngayon, meron tayong update tungkol diyan, no? Panoorin natin itong video na ito ni Sir Alex Pabella, no? Panoorin natin yung video. Okay, ito share ko. Yan, I think nakikita nyo naman, di ba? Yung video. So, pakinggan natin, no? Pakinggan natin yung sinasabi. Okay, walang sound. Ayan. Okay, wait lang. Lagyan natin. Ayan. Hindi ba naman. Nandito kami ni Karen Caspero sa presinto ng General Mariano Alvarez. Yan, so nandito sila sa pumunta sila sa presinto ng GMA, no? GMA Cavite, General Mariano Alvarez Cavite. Anong ginagawa nila diyan? Pakinggan natin. Dahil para ma-clarify namin kung may kaso talaga sa pare, ano? Oo nga, pare. Oo, para malaman. Yan, para daw malaman nila kung meron daw ba talagang kaso si Casper. So, panoorin natin kung ano nangyari. Alaman natin kung meron talaga o wala. Kasi sabi niyo, meron eh. Ayan, no? Dito kami, oh. Ayun, so pumunta, no? Tapos natigil, hindi na pinakita na nag-try silang pumasok o whatever, no? So, tignan natin after that, ano nangyari. Ito 'yon. Okay, na-refresh ko. So, panoorin natin. Presinto. Walang kaso. Yan, galing. Sana naman, itigil-tigil na ninyo ang paninira dito sa taong ito. Yan, galing daw sila sa presinto at walang kaso. Anong sabi niya? Tigil-tigilan daw yung paninira tungkol dito sa taong ito, si Casper. I'm talking about, he is referring to Casper, no? Naninira daw kay Casper. Kasi, Paring Casper, at baka sabihin ninyo hindi kami pumasok kami sa loob at talagang bawal lang mag-video. pumasok daw sila sa loob, pero doon pa lang sa may gate, malayo pa sa pinto, tinigil na nila yung pag-video. Pero yes, no, yes talaga, bawal naman talaga mag-video sa loob ng ng police station. Pero nakakapagtaka lang kung pumasok ba talaga sila doon kasi 'di ba? Ang layo pa lang tinigil na nila yung Pero that's not the point. No, pag-usapan natin yung about diyan. Tuloy natin. Oo, walang kaso. GMA Cavite, General Mariano Alvarez. Diyan kami galing sa presinto. Dito po. Okay. Galing na. Yan. So, anong masasabi natin dyan? Unang-una, hindi naman mga basher ni Casper ang nagsabi na wala siyang kaso, na meron siyang kaso. Ang nagsabi na meron siyang kaso ay si Casper mismo. Di ba naalala niyo yun? Nakatanggap sila ng notice kanya, sabi niya, tsaka nung kanyang employer na meron daw silang notice na galing daw sa somewhere, no? Okay, so hindi basher niya yung nagsabi na meron siyang kaso. Ang nagsabi si Casper mismo. No, ngayon, ano talaga? Totoo ba na nakatanggap ka ng notice? Or this is hypothesis lang to. Hindi to theory at hindi to conclusion. This is just a hypothesis. Paano kung wala ka naman talagang natanggap, tapos ginamit mo lang yon na meron ka natanggap, no, para, ulitin ko, this is just a hypothesis, para makapagpaawa. Diba? Pero si MJ din, sinabi niya, may kaso din si Casper. May kaso talaga si Casper na paparating. Tsaka si Attorney Kalinisan diba? Sinabi meron daw kakaso ng Napolcom, no? Dito kay Casper. So, yung kaso ban binabanggit? Nasa GMA Cavite sila eh. So, yun ba yung tungkol sa pagsaksak doon sa magtataho? Kung alam niya talaga na wala naman siyang kaso, bakit kailangan niya pang pumunta doon? Nagtataka lang ako. Isa pa, may problema kasi doon sa style kung paano ko sila naghahanap ng information.
Kasi hindi lahat ng warrant of arrest ay nasa lahat ng police station. Kung merong kaso si Casper, baka nasa prosecutor level pa lang. So kung nandoon pa lang sa prosecutor level, hindi pa lalabasan ng warrant of arrest. At dahil kung wala pang warrant of arrest, wala pa yan diyan sa police station. No? Okay. So dagdag pa natin, no. Idagdag pa natin na 'di ba si Attorney Ralph Calinisan mismo yung nagsabi na meron ikakaso kay Casper. Siyempre kung ang Napolcom yung magkakaso nun, not necessarily sa GMA Cavite sila magsasampa ng kaso. Malay nyo na sa Maynila pala yung kaso, 'di ba? At the same time, ayan kasi mahirap. Kung talagang may kaso, kung may totoong may natanggap si Casper, katulad nung sinabi niya, bakit hindi na lang nila tignan kung ano yung nakasulat doon, sino yung nag-issue nung notice na yon at doon silang magtanong. Nakakapagtaka lang. Nakakapagtaka. So, hindi ako masyadong convinced na pumunta sila dyan para talaga magtanong kung may kaso o wala. Tingin ko, it's for show na ito, andito kami, ganyan. Parang ganun lang. No? Ito, panoorin natin tong isa pa, no? Panoorin natin tong isa pang video na in-upload kanina ni Boyong the Explorer. Kanina, no? As of this recording. Okay, pakinggan natin. Okay, ayan. Nandito ang trumpang di Cavite. Oh, para Casper. Senyor. At ang Boyong the Explorer. Oh, 100% tayo ngayon. Huwag niyong pansinin yung isa, hindi naman mahalaga sa topic yan. Si Casper at saka si Alex, no? Ang tawag nila, tropang de calibre. Inusurp na talaga ni Alex Pabella yung yung lahat ng tungkol kay Namangusin. Yung de calibre, siya yun. Di ba? Kinuha at tinari niya na rin yung title. No? Okay, tuloy natin. Oh, 100% sa kabutihan at sa kabaitan. Kabaitan, sobrang bait, no? Yung ipagmalaki mo kung sino yung mga sino yung mga corrupt na official na binibigyan ka ng pabor. Corruption is not necessarily about money. Corruption is abuse of power. So kung may papanigan ka na isang tao just because malapit siya sa'yo, that's cronyism, a form of corruption na doesn't involve money every time. No? Marami pang ibang uri ng corruption, pero ito definitely hindi ito nahihiya. 'Di ba? Hindi nahihiya itong taong ito na i-flex kung na meron siyang ganito, ganyan. Yung iba, 'di ba, nililihim lang nila yung kanilang yung political pool at influence. Itong taong to niyayabang ng buong ningning, no? Tapos kabutihan daw, no? Kabutihan na suportahan yung mali, magyabang ng tao, tapos ipagmalaki na nakukuha niya lahat sa pera, kahit daw magkano, kahit daw saan, at kahit ano pa yan. No? Kabutihan yun. Anyway, tuloy natin. Oh, ganyan kami, ha? Ito ay, baka naman kayo magulat, si Paring Casper. Eh, siyempre, may negosyo ako. Tutunin ko siyang operation manager. Yun. Diba? Yun yung gusto kong matungayan na part. Gagawin daw siyang operations manager sa negosyo ni Alex Pabella. Siyempre, hindi natin iba-iba ang iba-iba yung operations manager sa iba't ibang negosyo at iba-ibang kumpanya. Pero generally, nagtanong ako sa Gemini kung ano ba yung operations manager. Okay, tunghayan natin, oh. Yan. Tinanong ko si Gemini kung ano ang operations manager. Sabi niya, what is an operations manager's duty and job description? An operations manager is the backbone of an organization responsible for ensuring that day-to-day business functions run smoothly, efficiently, and cost-effectively. They bridge the gap between high-level strategic goals and practical execution of daily work across various departments. Saan nagkaroon ng problema dyan? From personal cook
to operations manager real quick. Bakit problematic yan? Kasi dito, di ba, responsible for ensuring that day-to-day business function. Ini-ensure nila na yung pang-araw-araw na function na ginagawa doon sa negosyo ay maayos ang pagtakbo. Efficient, cost-effective. Efficient, ibig sabihin, with minimal effort yung ginagawa, pero maximum production yung nangyayari. That's efficiency. Cost-effective, ibig sabihin, pinakamura sa pinakamataas na value yung nangyayari. Ngayon, anong problema dyan? Bakit hindi tayo naniniwala na si Casper, no? Na si Casper ay magiging operations manager? Simple lang. Anong alam niya sa negosyo ng gasolinahan? Kung paano tumatakbo yung pang-araw-araw na nangyayari doon, di ba? Kung kailan yung deliver, saan, ganyan, saan manggagaling. Anong alam niya doon? Yan ang reason kung bakit bago ka maging operations manager, dapat meron ka munang experience, nakikita mo muna kung paano gumagana yung negosyo nila, tapos iaano mo na lang yun, i-refine kung meron kang dapat baguhin, or i-revise kung paano nila ginagawa yung mga bagay. Pero kung zero knowledge ka talaga, paano ka magiging operations manager? 'Di ba? Okay, so ayan, i-improve mo yung workflow. Iaano mo yung quality. Dapat ma-assure ka, tawag dito, merong quality assurance, ikaw yung mag-oversee nun. Ang problema, paano ma-oversee ni Casper yung negosyo na wala naman siyang alam? Diba? Technology integration. Tapos, okay, ayan, yung budget oversight, ayan, well, given na yan. The point has been established. Hindi siya capable for that. Hindi dahil mahina siya. I'm just saying na hindi siya capable for that kasi wala naman siyang training for that. Na bigla-bigla siyang magiging operations manager. No? Ayan, no, regulatory adherence. Anong alam niya sa regulation? Diyan sa fuel industry. Di ba? Ayan, strong leadership, conflict resolution, people management skills. Decision making from Casper. Hindi ko siya minamalita, I'm just saying na ayan, dapat meron daw bachelor's degree sa business administration o kaya operations management, logistics, di ba? So, paano niya gagawin yan? So, anong masasabi niyo dito sa ating pinakita sa inyo? Naniniwala ba kayo na si Casper talaga ay magiging operations manager or this is just for show? Comment down below, no? Thank you.